Nang matapos magsalita ang bata, isang 16 na anyos na babae sa tabi niya ang nagtanong din habang lumuluha ang mga mata. Daddy, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Si Tio Ben ay nasa tabi mo sa loob ng maraming taon at palaging tapat. Bakit mo siya papatayin? Hindi ito maaaring totoo. Ang dalawang bata ay anak ni Rong Bailun. Ang isa ay tinawag na Rong Bingxiao at ang isa ay tinatawag na Rong Aomei. Medyo bata pa silang dalawa. Mas bata sila kung ikukumpara sa mga pangalawang henerasyong tagapagmana ng ibang mga lihim na pamilya. Galit na sigaw ni Shaon, nagalit si Ban Luming sa Diyos at nagsimula ng digmaan. Gusto pa niyang patayin si Deity Jordan. Paanong hindi ko siya papatayin? Sa ngayon, alam na ni Rong Bingxiao at Rong Aomei na si Jordan ay isang Diyos. Pinandilatan ni Rong Bingxiao si Jordan ng may matinding put. Siya ay isang Diyos lamang. Bakit siya dapat pahalagahan ng pamilya Rong na kailangan nating patayin si Uncle Ban? Ano ang napakahusay tungkol sa isang Diyos? Hindi ba ang kanyang pag-iral ay para pagsilbihan ang ating 8 dakilang pamilya? Tila maraming alam si Rong Bingxiao tungkol sa mga sikreto ng 8 dakilang pamilya. Tama na, Bingxiao. Ang tatay mo ay kasama ng Uncle Ban mo sa loob ng maraming taon. Tiyak na mas masama ang pakiramdam niya kaysa sa inyo. Huwag mo nang punahin ang iyong ama. Mga bata pa kayo. Hindi mo naiintindihan ang hirap ng mga matatanda, saway ni Mingla kay Rong Bingxiao. Pinandilatan ni Rong Bingxiao si Jordan bago tumalikod para umalis. Ngunit masunurin pa rin si Rong Aomei at nanatili. Bingxiao! Bumalik ka rito! Nagpanggap si Shaon na tumatawag kay Rong Bingxiao. Sa totoo lang, hindi na niya hinintay na tumakas ang maliit na brat na ito sa bahay. Ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay kadalasang napakalapit. Napakadaling matukoy ng isang anak na lalaki na may mali. Si Rong Bingxiao ay kasalukuyang nasa isang rebeldeng estado at napakahirap pakitunguhan, kaya walang pasensya si Shaon na harapin siya. Natatakot talaga siya na papatayin niya ito kapag nagalit siya. Pagkaalis ni Rong Bingxiao, sinabi ni Shaon kay Jordan at sa iba pa, Deity Jordan, Madam Jeng, Lota, pasensya na. Nawalan ng kontrol ang anak ko sa kanyang emosyon. Kadalasan ay napakagalang niya. Mangyaring huwag magtampo. Tumango si Jordan. Ayos lang. Lumapit si Jemmy at tumingin sa masunuring si Rong Aomei. Napangiti siya. Ayos lang. Nandito pa rin ang anak mo, iyon lang ang mahalaga sa akin. Hello, little bitty. Ang pangalan mo ay Rong Aomei, tama ba? Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Jemmy. Nagkusa si Jemmy na iabot ang kanyang kamay kay Rong Aomei. Hindi nakaimik sina Jordan at Shaon. Ang lalaking ito ay nagtatarget muli ng mga menor de edad na babae. Pagpasok sa mansyon, napagtanto ni Jordan na ang palamuti ng tirahan ni Rong ay hindi naiiba sa mga ordinaryong mayamang tao. Sa katunayan, mas simple ang kanilang palamuti kumpara sa ilang mayayamang pamilya. Ito ang unang pagkakataon ni Shaon dito. Tumingin siya sa paligid bago sinabi kay Mingla. Honey, stay here and entertain Madam Jeng and the rest. Ihahatid ko si Deity Jordan sa taas para mamasyal. Gusto niyang makita ang living space natin. Sandali lang. Bago pa makaakyat sina Shaon at Jordan, lumapit si Mingla kay Jordan at sinabing, Diyos Jordan. Medyo awkward ang ekspresyon at tono ni Mingla kaya sinabi ni Jordan, Rong, maaari mo akong tawagin sa pangalan ko, Jordan. Ngumiti si Mingla. Jordan, alam ko na nitong mga nakaraang araw, ang aming pamilya Rong ay nakikipagdigma sa 4 sa iyong mga pamilya. Maraming sibilyan ang nasangkot. Tuwang-tuwa akong malaman na ikaw ay isang mataas at makapangyarihang Diyos na kayang hulaan ang hinaharap. Ang aking asawa ay isang taong lubos na gumagalang sa iyong espesyal na katayuan. Sana ay maging mapagbigay ka at patawarin mo ang pinsalang naidulot ng digmaan sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Sa totoo lang, si Bailun ay hindi isang taong pumatay ng mga inosente. Nangako siya sa akin na hindi niya bibitawan ang mga nakakatakot na armas maliban kung wala siyang pagpipilian. Napatingin si Jordan kay Mingla. Hindi siya gaanong kagandahan at medyo mataba. Gayunpaman, sobrang komportable si Jordan kay Mingla. Sa tono niya, halatang maamo at mabait siyang babae. Hindi nakakagulat na ang mundo ay naging napakapayapa sa lahat ng mga taon na ito. Bilang asawa ng numero 1 tao sa mundo,
ang kanyang mabuting ugali ay nagdulot ng kaligayahan ng mga tao sa mundo. Kung siya ay isang mabisyo na babae, ang mundong ito ay hindi magkakaroon ng magandang buhay. Sinabi ni Jordan kay Mingla, Yinrerong, huwag kang mag-alala. Ang aming mga pamilya ay may mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ngunit ang problema ay nalutas na. Nandito kaming lahat sa iyong bahay bilang mga bisita. Hindi ba't nangangahulugan ito na inilagay namin ang lahat sa likod namin? Ngumiti si Mingla at tumango. Hindi ko na istorbohin ang tour mo kung ganoon. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ibinalik ni Jordan ang kanyang ngiti, ngunit hindi na nagsalita pa. Sinamahan niya si Sean sa itaas sa kwarto ni Narong Bailon at Mingla. Pagkasara ng pinto at pagbukas ng ilaw ay agad na hinalungkat ng dalawa ang kwarto. Pumunta si Sean sa bedside table. Karamihan sa mga tao ay naglalagay ng ilang mga personal na bagay doon. Halimbawa, mga aklat, tala-arawan, telepono o tablet. Gayunpaman, pagkatapos maghanap sa paligid, wala siyang nakita. Naguguluhan si Sean. Masyadong malinis ang kwarto ni Rong Bailon. Walang laman. At least may 2 libro ako sa kwarto ko. Ito ba ay isang high-tech na produkto na maaaring itago sa loob ng mga panel o gawing invisible? Pumikit si Jordan at gumawa ng hula bago umiling. Sa paningin ni Jordan, napakasimple at walang kalat pa rin ang hitsura ng kwarto. Logically speaking, ang regular na kwarto ng isang tao ay hindi dapat gaanong kalat. Nagtanong si Jordan, Sean, sigurado ka bang ito ang bahay na karaniwang tinitirhan ni Rong Bailon? Sinabi ni Sean, sigurado ako. Bagamat hindi ko kilala ang pamilya Rong, nagpadala ako ng maraming tao upang sundan ang kinaroroonan ni Rong Bailon sa mga nakaraang taon. Alam na alam ko ang kanyang mga karaniwang lugar. Saglit na nag-isip si Jordan at sinabing, napakalaki ng bahay na ito. Dapat mayroong higit pa sa ilang silid tulugan. Dapat mayroong isang pag-aaral, isang basement, isang bodega ng alak at iba pang mga lugar. Baka may mahahanap tayo doon. Tama si Detty Jordan. Ituloy natin ang paghahanap. Maya-maya pa ay bumaba ng hagdan sina Jordan at Sean. Pumunta si Mingla at mumiti kay Jordan. Pero Jordan, medyo simple lang ang kwarto natin. Nakakahiya. Ngumiti si Jordan at sumagot, masyadong humble si Kim Rerong. Ikaw ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo, pero hindi ka nagpapasikat. Lahat tayo ay matututo sa iyo. Siya nga pala, Nerong, dapat may basement sa ibaba, di ba? Siguro maraming masasarap na alak doon. Simple lang naman ang palamuti mo, pero naniniwala ako na napakahalaga ng koleksyon mo ng alak, tama? Gusto ko talagang tingnan. Hinanap ni Jordan ang lahat ng mga silid sa itaas, ngunit wala siyang nakitang mga palatandaan. Ang basement na lang ang natitira. Gayunpaman, nakangiting humihingi ng tawad si Mingla. Natatakot ako na mabigo ka namin, Jordan. Ang basement ay pribadong lugar ng asawa ko. Hindi man lang niya ako papasukin at ang mga bata. Natatakot ako na hindi siya papayag na bisitahin mo ito. Nang marinig ito, parehong excited sina Jordan at Sean. Ito talaga ang gusto nilang marinig. Isang lihim na pugad kung saan hindi pinayagan ni Rong Bailon na makapasok ang sinuman, kahit ang kanyang malapit na pamilya. Walang kwenta kung may makapasok sa basement. Habang pinaghihigpitan ni Rong Bailon ang isang lugar, mas nangangahulugan ito na mayroong isang espesyal na bagay doon. Ito talaga ang hinahanap ni na Jordan at Sean. Nagkatinginan sina Jordan at Sean sa pag-asa. Natural na hindi agad pumayag si Sean na pasyalan si Jordan sa lugar. Kung gagawin niya yon, magiging off-character siya. Karaniwan mong hindi pinapayagan ang iyong malapit na pamilya na pumasok, ngunit bigla kang naging mapagbigay na papasukin ang isang tagalabas ngayon. Bilang asawa ni Rong Bailon, paanong hindi siya maghihinala sa kanya? Lumapit din si Sean at tinapik ang balikat ni Jordan. Detty Jordan, tama ang asawa ko. Private space ko ang basement. Actually, wala naman doon. Ilan lang sa mga personal kong gamit. Walang makita, haha. Biro ni Jordan. Maaaring si Chairman Rong ay nagtatago ng isang mistress sa basement. Hahaha. Nagtawanan sina Sean at Mingla. Ngumiti si Mingla. Kung ganoon ang kaso, kailangan kong hilingin kay Detty Jordan na itaguyod ang hustisya para sa akin. Siya nga pala, handa na ang hapunan. Ember Jordan, please take a seat. Sa di kalayuan ay kumaway na kay Jordan si Lota na nakaupo na sa hapagkainan.
Jordan, halika at maupo. Naghanda si Elrea Rong ng maraming masasarap na pagkain. Si Lota ay kumakain na ng buong puso. Hindi talaga nagpigil ang babaeng ito pagdating sa pagkain. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon na nakita siya ni Jordan, mas naging masigla siya ngayon. Gayunpaman, habang gusto niyang kumain, maingat din siya sa kanyang figura. Nanatiling medyo balingkinitan ang kanyang baywang. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng masayang hapunan at uminom ng alak. Pagkatapos noon, pumunta na sila sa kani-kanilang kwarto para magdamag. Gusto ni Lota na manatili sa parehong silid ni Jordan, ngunit tinanggihan niya ito. Bagamat pumayag siyang tanggapin si Lota, hindi pa rin pumayag sina Lauren at Victoria. Hindi makakasama ni Jordan si Lota kung hindi nagbigay ng approval ang dalawa. Bilang karagdagan, sina Jordan at Shawn ay may mahalagang gagawin ngayong gabi. Hindi angkop para kay Jordan na manatili sa parehong silid ni Lota. Sa hating gabi, si Jordan ay patuloy na nakatitig sa oras na balisa. Bakit hindi pa ako hinahanap ni Shawn? Hindi nakatakdang appointment sina Jordan at Shawn, ngunit sa kanilang tacit understanding at sa katalinuhan ni Shawn, siguradong mahulaan niya ang iniisip ni Jordan. Ibinunyag na ni Mingla na may tinatagong bagay sa basement. Siguradong may isip ni Shawn na dalhin si Jordan para imbestigahan ang basement pagkatapos makatulog ang lahat. Knock knock. Biglang may dalawang napakalambot na katok sa pinto ni Jordan. Bago pa makasagot si Jordan ay tinulak na ni Shawn ang pinto at pumasok. Pumasok si Shawn. Dati Jordan, sorry kung pinaghintay kita. Tumayo si Jordan at nagtanong, bakit ang tagal mo? Ngayon ka lang uminom ng marami. Pwede mo sanang sabihin kay Mingla na lasing ka na at gusto mong matulog sa magkahiwalay na kwarto. Sa ganitong paraan, may iwasan mong magkaroon ng sobrang close contact sa kanya. Siya ang taong nakakakilala kay Rong Bailun at madaling malantad ang iyong pagkatao. Napangiti si Shawn. Hehe, masasabi ko sa isang sulyap na si Mingla ay isang napaka-inosente na babae. Napakadaling dayain siya. Nakitulog ako sa kanya ngayon lang at sinubukan kong kumuha ng ilang impormasyon mula sa kanya. Pero parang wala siyang alam sa kung ano ang meron sa Fort Rong. Galit na galit si Jordan. Hayop ka talaga. Hindi ka ba nagreklamo kanina na hindi siya maganda? Pero tumalikod ka at natulog sa kanya. At saka, sinuri na natin ang kwarto nila sa itaas. Walang personal na gamit ni Rong Bailun sa kwarto. Ibig sabihin, walang alam ang asawa niya sa anumang sikreto niya. Ang kanyang asawa ay napakabait na tao at hindi sumasang-ayon kay Rong Bailun na gumawa ng napakaraming peligroso at mapanganib na mga bagay. Sa makatuwid, malamang na inilihim ni Rong Bailun ang kanyang mga pangunahing lihim mula sa kanyang asawa at dalawang anak. Sabi ni Shawn, alam ko rin yon. Gayunpaman, bagaman hindi masyadong maganda si Mingla, siya pa rin ang asawa ng numero 1 tao sa mundo. Sa kanyang katayuan, siya ay napakanoble pa rin. Kailangan kong lupigin ang gayong marangal na babae. Napatingin si Jordan kay Shawn ng masama. Si Shawn ay nagmula sa isang mapagpakumbaba na background, at ang kanyang pinakamalaking pakiramdam ng tagumpay ay ang pagsakop sa marangal na kababaihan. Malamig na sabi ni Jordan, tara sa basement. Lumabas silang dalawa sa kwarto at naglakad patungo sa basement. Pagdating sa pintuan ng basement, kailangan nito ang Rong Bailun para sa pagkilala sa mukha at pag-verify ng fingerprint upang makapasok. Pagkapasok, binuksan nila ang ilaw sa basement at nagulat sila. Ang basement dito ay tila hindi isang lugar para sa alak o imbakan. Siyempre, may alak din, ngunit parang isang lugar para sa paninirahan. Naglakad pasulong si Shawn at hinagod ang isang antigong motorsiklo. Hoy, tingnan mo. Isang 1,950 na EV na motorsiklo, isang 50. Ito ay napaka-cool. Ang sarap maging mayaman. Sa liblib na bayan kung saan ako lumaki, wala kahit isang bisikleta sa paligid. Bahagyang nagulat si Jordan. Si Rong Bailun ay mga 40 taong gulang. Bakit siya mangolekta ng motorsiklo noong 1,950? Mahilig bang mangolekta ng mga antike ang taong ito? Natagpuan din ni Jordan at Shawn ang ilang iba pang mga bagay mula sa 50 at 60. Sabi ni Shawn, hindi ko inasahan na si Rong Bailun ay napaka-nostalgic. Matagal ko na siyang tinitiktikan ngunit hindi ko ito napansin. Anong maling kalkulasyon? Pumunta si Jordan sa isang desk. Sandamakmak na libro sa mesa ngunit hindi nagmamadaling buksan ito ni Jordan.
May nakita pa siyang mas kawili-wiling bagay. May isang photo frame sa mesa. Ang tao sa larawan ay hindi si Rong Bailon, ngunit isang maputi ang buhok. Hawak ni Jordan ang rektangular na photo frame sa kanyang kamay at medyo naguguluhan. Ang matandang ito ay Lumapit si Sean. Ito ang yumaong ama ni Rong Bailon. Ang pangalan niya ay Rong Huangde. Mukhang mahal na mahal ni Rong Bailon ang kanyang ama. Matagal nang patay ang kanyang ama, ngunit itinatago pa rin niya ang kanyang larawan dito. Tingnan mo, walang batik ang lahat dito. Kailangan niyang pumunta ng madalas para maglinis. Gayunpaman, naramdaman ni Jordan na may mali. Tinanong niya, gaano katagal nang patay ang ama ni Rong Bailon? Saglit na nag-isip si Sean at sinabing, naniniwala ako na si Rong Huangde ay halos 10 taon nang patay. Kaya malamang na namatay siya noong siya ay mga 70 taong gulang. Say, ang mga tao mula sa iyong 8 dakilang pamilya ay hindi mabubuhay ng higit sa 80 taong gulang. Nag-isip sandali si Jordan. Natatandaan kong narinig ko mula kay lolo na si Rong Huangde ay kasing edad niya o mas matanda pa. Sa madaling salita, si Rong Huangde ay mahigit 80 na ngayon kung nabubuhay pa siya, tama ba? Tumango si Sean. Siya ay magiging 81 taong gulang. Ano ang mali? Ibinalik ni Jordan ang frame ng larawan sa mesa at sinabing, kung ganoon, pinaghihinalaan ko na baka peke niya ang kanyang pagkamatay 10 taon na ang nakakaraan. Ginawa ng ama ni Rong Bailon ang kanyang pagkamatay. Nang marinig ito, agad na namutla ang mukha ni Sean. Naalala niya ang sinabi ni Rong Bailon sa kanya nang patayin niya ito. Hindi ako ang numero 1 sa mundo. Kung hindi patay si Rong Huangde, syempre hindi matatawag na numero 1 si Rong Bailon sa mundo. Ang kanyang ama ay. Kinabahan si Sean. Deti Jordan, posible bang nagpanggap na patay si Rong Huangde? Ngayong pinatay na natin ang kanyang anak, maghihiganti ba siya sa atin? Sinabi ni Jordan, napakataas ng posibilidad na pekin ni Rong Huangde ang kanyang kamatayan. Tingnan mo ang mga bagay dito. Mukhang hindi ito isang lugar kung saan nakatira ang isang lalaki na nasa edad 40. Sa halip, mas mukhang tinitirhan ito ng isang matandang nasa edad 70 o 80. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na si Rong Huangde ay tiyak na patay na noon, tiyak na patay na siya noon. Dahil mahigit 80 taong gulang na siya. Walang makakatakas sa sumpa ng 8 dakilang pamilya. Gusto ng lolo ko na takasan ang sumpa sa pamamagitan ng pagyelo ng kanyang katawan, ngunit may nangyari sa sandaling lumakad siya patungo sa device. Tumango si Sean. Tama. Kahit na ang lolo ng isang Diyos-Diyosan ay hindi nakaiwas. Siguradong hindi rin magagawa ni Rong Huangde. Hindi na nagsalita pa si Jordan at sinimulang buklatin ang mga libro sa desk. Ang unang librong nakita niya ay ang Mayan Prophecy. Nariyan din ang Dresden Codex, ang Madrid Codex at ang Paris Codex. Ang mga aklat na ito ay pawang mga dokumentong naiwan ng mga sinaunang Mayan. Alam ng lahat na gustong hulaan ng mga Mayan ang hinaharap. Hinulaan pa nila na ang kasalukuyang henerasyon ay magkakaroon ng mga high-tech na gadget tulad ng mga eroplano at sasakyan. Hinulaan din nila na ang isang tulad ni Hitler ay lilitaw at hinulaan pa ang mga petsa ng kanyang kapanganakan at kamatayan. Siyempre, hindi natupad ang hula nila na magwawakas ang mundo sa 2012. Matapos mabuking ang mga ito saglit, binasa ni Jordan ang iba pang mga libro. Mayroon ding ilang mga aklat na Chino. Autobiography ni Yuan Tiangang, Autobiography ni Li Chunfeng, Jiang Xia, Zhu Liang Yi. Nagulat si Sean sa lahat ng librong iyon. Bakit kay Rong Huangde ang lahat ng mga librong ito? Gayunpaman, napansin ni Jordan ang isang bagay na karaniwan. Tignan mo, lahat ng mga aklat na ito ay may kaugnayan sa mga hula. Lahat ito ay mga sikat na sinaunang propeta. Mukhang interesado ang pamilya Rong sa kakayahan ng paghula ng Diyos. Ang hula ko ay gusto nilang makahanap ng isang karaniwang punto. Gusto nilang hukayin ang pinagmulan ng kakayahan sa paghula. Napangiti si Sean. Hindi katakataka. Mula nang lumitaw ang unang Diyos, ang 8 dakilang pamilya ay napunta mula sa pagiging hindi kilala tungo sa nangingibabaw sa mundo. Kahit sino ay magiging interesado sa iyong kakayahan. Hindi kumibo si Jordan at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang mga aklat sa kanan ay lahat sa American folklore. Kaswa na naglabas ng libro si Jordan, Alamat ng Cocodrie, Louisiana. Napaatras si Sean ng 2 hakbang sa takot nang makita ang titulo. Si Cocodrie ay ang bayan ni Sean,
Bakit nagbabasa ng mga libro ang pamilya Rong tungkol kay Cocodri? Ipinanganak si Sean sa Cocodri. Higit pa rito, noon pa man mayroong maraming mystical urban legend tungkol kay Cocodri sa mga tao. Dahil dito, may ilang librong na i-publish tungkol sa kanila. Nagmamadaling binuklat ni Sean ang mga sumunod na libro at napagtanto niyang lahat sila ay tungkol sa kanyang bayan, si Cocodri. Damn it! Bakit bumili si Rong Huang din ng napakaraming libro tungkol kay Cocodri? Hindi kaya dahil sa akin? Iniimbestigahan ba niya ang background ko at ang nakaraan ko? Tumindig ang balahibo ni Sean. Siya ay isang maingat na tao at palaging takot sa mga taong lihim na nag-imbestiga sa kanya. Tumango si Jordan. Sean, mukhang ang pamilya Rong ay hindi lamang interesado sa kakayahan sa paghula ng Diyos, kundi pati na rin sa mga diskarte ng demonyo ng iyong pamilya. Dapat niyang malaman na nagtataglay ka ng mga diskarte sa demonyo na hindi maipaliwanag ng siyensya. Maaari mong kontrolin ang mga tao at patayin sila gamit ang isang pusa. Kaya naman espesyal na iniimbestigahan nila ang iyong background. Sa totoo lang, gusto kong tanungin ka noon pa man kung paano mo nakuha ang iyong mga kasanayan. Sumagot si Sean, ipinamana sila ng aking mga ninuno sa pamilya. Nagtanong muli si Jordan, kung gayon, paano sila nakuha ng iyong mga ninuno? Umiling si Sean. Ewan ko dyan. Itinuro sa akin ng aking ama at mga tiyuhin ang mga bagay na ito, ngunit namatay lahat noong bata pa ako. Ang aking ina ang nagpalaki sa akin. Ang aking ina ay hindi gaanong alam sa mga bagay na ito. Alam ni Jordan na hindi na mangangahas si Sean na magsinungaling sa kanya. Malamang hindi niya talaga alam. Matapos buklatin ang mga libro, wala silang nakitang ibang kahina-hinala. Wala pa ring ideya sina Jordan at Sean tungkol sa pangunahing sikreto ng pamilya Rong. Tanong ni Sean, ano ang dapat nating gawin, Daddy Jordan? Walang mga pahiwatig dito. Natuklasan lang namin na iniimbestigahan tayo ng pamilya Rong. Pinikit ni Jordan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi talaga simple ang pamilya Rong. Ang pamilya Rong ay nakatutok sa Jordan at Sean, ang dalawang pinakamay kakayahang tao sa mundo, sa mahabang panahon. Marahil ay umaasa ang pamilya Rong na makuha ang mayroon sina Jordan at Sean. Sabi ni Jordan, I can't wait to know the secrets of the Rong family. Bukod sa kanilang super weapons and highly advanced technology, ano pa ba ang meron? Anong klaseng core secrets meron sila na kaya nilang maging sobrang yabang? Sean, pumunta tayo ngayon sa Fort Rong at alisan ng takip ang katotohanan. Nang marinig ito ni Sean ay labis na natuwa. CJ! Ayokong maghintay ng isang segundo pa. Sa kasama ko si Daddy Jordan, mas matapang ako. Kung talagang may hindi kilalang panganib doon, mahuhulaan ito ni Jordan ng maaga. Mas mababa ang panganib na mamatay sila doon. Walang pag-aalinlangan, tinawag nilang dalawa ang kanilang mga nasasakupan at lumipad patungong Fort Rong. Matatagpuan ang Fort Rong sa Chengdu at ang militar ay bumuo ng mga biological na armas doon mula noong kalagitnaan ng 1,900. Ngayon, ang lugar na ito ay ganap na pag-aari ng pamilya Rong. Maraming tao sa kuta ang nakatanggap ng balita ng kanilang pagdating ng maaga at binati sila sa pintuan. Master Rong! Magalang na sumaludo kay Sean ang isang grupo ng mga lalaking may mga baril na nakasabit sa likod. Tumango si Sean. Ayos na ba ang lahat? Sinabi ng isa sa mga lalaki, Master Rong, ang lahat ay gumagana tulad ng dati. Sabi ni Sean, very good. Nasabi ko na kay Daddy Jordan ang sikreto dito. Isa na siyang mabuting kaibigan ng pamilya namin at tutulong siya sa aming research. Kailangan mo siyang tratuhin ng may sukdulang paggalang, maintindihan. Magalang na tinitigan ng mga nasasakupan si Jordan. Pagbati, Daddy Jordan. Hindi umimik si Jordan at naglakad na lang sa pinto kasama si Sean. Beep beep. Isang alarm ang tumunog. Akmang lalakad na si Jordan sa pintuan, biglang tumunog ang alarm. Ang nakakatalim na alarma ay nagpakaba kay Jordan at Sean. Kung tutuusin, hindi si Sean ang totoong Rong Bailun, kaya palagi siyang natatakot na makita siya ng iba. Ang pinaka-elite na tropa ng pamilya Rong ay natipon lahat dito. Kung malantad, kahit na sa mga demonyong diskarte ni Sean at sa mga predictive na kakayahan ni Jordan, tiyak na mamamatay sila kung atakihin sila ng sopistikadong armas ng pamilya Rong. Kinabahan din si Jordan. Nasa lalamunan niya ang puso niya. May malabo siyang pakiramdam na may malaking panganib na nakatago dito.
Ang ika-6 na kahulugan ng isang Diyos ay hindi maaaring balewalain. Bago siya dumating, sinubukan niyang gumawa ng hula, ngunit wala siyang makita. Ang hindi alam ay nadagdagan ang takot ni Jordan sa susunod na mangyayari. Mas maraming tao ang tumakbo palabas na may hawak na mga armas nang marinig nila ang alarma. May dala pang ang rocket launcher ang isa sa kanila. Nang makita niya ang bagong rocket launcher na nauuna ng hindi bababa sa 20 taon kaysa sa panahon nito, nanlambot ang mga paa ni Shaun. Kahit gaano karaming pusa ang mayroon si Shaun, wala itong silbi. Sa pagpindot ng isang pindutan, si Shaun ay agad na nagiging alikabok. Si Jordan ay naturukan ng Miraculous Serum at mas malakas ang kanyang pisikal na katawan. Pagkagayunman, siya ay magiging kalahating patay o baldado. Sa sandaling ito, isang babaeng may itim na buhok na nakatali sa isang nakapusod ang lumapit kay Shaun at magalang na tumawag. Master Rong, kaya nandito ka. Akala ko may kaaway na ambush. Inabot ng babae at sinenyasan ang mga armadong lalaki na ibaba ang kanilang mga armas. Nakahinga ng maluwag si Shaun. Ang kanyang mga nasasakupan ay nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa ilan sa mga matataas na tauhan sa paligid ng Rong Bailon. Dahil dito, kilala ni Shaun kung sino ang babaeng ito. Siya si Lee Sujay, na isang ranggo na mas mababa sa banluming at namamahala sa kaligtasan ng iba't ibang base ng pamilya Rong. Si Lee Suji ay mula sa Korea. Dumating siya sa China upang mag-aral noong siya ay nasa high school. Nagustuhan siya ni Rong Bailon at pinanatili siya sa tabi niya. Napatingin si Shaun kay Lee Sujay. Dinala ko si Daty Jordan dito para tingnan. Tumingin si Lee Suji kay Jordan at magalang na yumuko. Pagbati, bagong Diyos. Tumango si Jordan pabalik at pinalaki siya. Maririnig ng isa ang kanyang Korean accent mula sa kanyang pananalita. Sa ilang kadahilanan, nang maalala ni Jordan si Madam Park Anya. Kung hindi pa patay si Madam, baka siya ang samahan ko dito para tuklasin ang mga sikreto ng pamilya Rong. Hindi mapigilan ni Jordan na maging emosyonal. Si Park Anya ang babaeng nagustuhan noon ni Jordan. Siya rin ang babaeng pinaka-compatible sa kanya in terms of career. Sa huli, masyadong ordinaryo ang mga background ni na Lauren at Victoria. Hindi sila maaaring makialam sa mga usapin ng mga lihim na pamilya. Bagamat nagmula si Lota sa isang lihim na pamilya, pinalaki siya ni Shaun sa isang nakapaloob na kapaligiran sa nakalipas na 18 taon. Siya ay isang inosente at cute na batang babae. Iba si Park Anya. Siya ay ambisyoso at napakahusay. Tiyak na malaki ang maitutulong niya kay Jordan sa kanyang karera. Ang dalawa sa kanila ay maaaring pumasok sa yungib ng tigre ng magkasama. Hindi siya ang uri ng babae na masunurin sa bahay. Gayunpaman, pinatay siya ni Jordan gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung maibabalik niya ang nakaraan, baka hindi ginawa ni Jordan. Biglang sinabi ni Lee Sujay, Master Rong, ang kuta na ito ay walang record ng mukha ni Daty Jordan, kaya na-trigger ang alarma. Bakit hindi ko muna siya ilagay sa aprobadong listahan bago mo siya dalhin? Doon lang napagtanto ni Shaun kung bakit biglang tumunog ang alarm. Tinampal ni Shaun ang noo niya. Naku, kasalanan ko ang lahat sa pagiging excited ko kaya nakalimutan ko ito. Sujay, idagdag mo kaagad si Daty Jordan sa aprobadong listahan. Inikot ni Jordan ang mata kay Shaun. May pisings ka pa para sabihin yan. Nag-espiya ka kay Rong Bailon sa loob ng 20 taon, ngunit hindi mo alam ito. Mabilis na nirehistro ni Lee Suji ang facial profile ni Jordan at pumasok silang dalawa. Pagpasok pa lang nila sa kuta at pagdating sa unang palapag, nagulat si Jordan at Shaun sa isang malaking bagay. May isang malaking puting bagay na umiikot sa harap nila. Mayroong maraming orasan sa mga dingding, ngunit hindi nila ipinakita ang iba't ibang time zone sa buong mundo. Sa halip, iba't ibang taon ang ipinakita nila. Gaya ng 1,920, 1,940, 1,970, at iba pa. Sinulyapan ni Jordan si Shaun bago tumingin sa malaking bagay. Gusto niyang itanong, ang bagay ba na yon ang pangunahing sikreto ng pamilya Rong? Ngunit bahagyang umiling si Shaun. Nang ilipat ni Rong Bailon ang pangunahing imbensyon mula sa lihim na base ng kanlurang China sa lugar na ito, nakita ni Shaun ang proseso ng napakalinaw. Gumamit sila ng isang truck at pagkatapos ay isang eroplano upang ihatid ito. Ang malaking bagay ay hindi maaaring magkasya sa isang truck o eroplano. Ito ay masyadong malaki. Ang mga bagay na dinala ay halos kasing laki ng isang maliit na kotse.
Pagdating sa pangunahing base ng pamilya Rong, ang dalawa sa kanila ay lalong kinakabahan. Wala silang alam. Wala silang ideya kung para saan ang anumang bagay dito. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang biglang naglakad patungo sa Jordan at lumuhod ang isang tuhod. Pagbati, Daty Jordan. Napakapamilyar ni Jordan ang boses na ito. Pagtingin sa ibaba, nagulat si Jordan. Si Derek Nolan. Ito ang paboritong direktor ni Jordan. Madalas din siyang panauhin sa tirahan ng pamilya Steele. Siya ang direktor ng Hollywood na nag-film ng pelikulang Inception. Malinaw na binibiro ni Nolan si Jordan. Tumayo siya at nakipagkamay kay Jordan sabay ngiti. Haha, Jordan, hindi ko inaasahan na magiging Diyos ka. Naniniwala akong matutuwa ang lolo mo kapag nalaman ito. Kahit noong bata ka pa lang, nasasabi ko na naiba ka. Haha. Ang pinakabagong episode ay nasa The website. Laking gulat ni Jordan. Direktor Nolan, bakit ka nandito? Para kay Jordan, si Nolan ay isang normal na direktor lamang. Nakipag-ugnayan nga siya sa mga Steele na isang lihim na pamilya. Ngunit iyon din ay dahil ang kanyang mga pelikula ay maganda at si Jordan ay isang mahusay na tagahanga ng kanyang trabaho. Gayunpaman, ito ang pangunahing sikretong base ng pamilya Rong. Paanong lumabas dito ang isang normal na direktor ng pelikulang tulad niya? Maliban kung miyembro din siya ng pamilya Rong. Napangiti si Nolan. Haha, mukhang hindi sinabi ni Master Rong sa'yo na nagtatrabaho ako para sa pamilya Rong. Sandaling natigilan si Sean. Hindi pa niya napanood ang pelikulang Inception at hindi niya kilala kung sino ang lalaking ito. Pero ngayon, kailangan niyang magpanggap. Haha, tama. Si Derek Nolan ay isa sa mga tauhan ko. Daty Jordan, hindi mo inaasahan ito, tama? Tinanong ni Nolan si Jordan, napanood mo na siguro ang bago kong pelikula, Creed, di ba? Ito ay hindi bababa sa 5 beses na hiniling ni Nolan kay Jordan na panoorin ang pelikulang ito. Huwag mong sabihin sa akin. May kakaibang naramdaman si Jordan. Bakit naramdaman ni Derek Nolan na dapat napanood ni Jordan ang kanyang pelikula dahil lang sa paglabas niya rito? May kaugnayan kaya ang dalawang bagay na ito? Matagal nang kilala ni Derek Nolan si Jordan. Nababasa niya ang mga ekspresyon ni Jordan. Nagulat si Derek Nolan. No way. Hindi mo pa nakikita. Hindi nagsinungaling si Jordan at sinabi niya ng totoo, as you know, napakaraming nangyari sa akin sa nakalipas na 2 taon. Wala akong oras na manood ng mga pelikula. Kung tama ang pagkakaalala niya, hinimok ni Nolan si Jordan na panoorin ang Creed mula noong 1 taon. Noong una, abala si Jordan sa pakikipaghiwalay kay Hailey. Maya-maya ay sunod-sunod na ang nangyari at unti-unti niyang nakalimutan. Ngumiti si Derek Nolan. Sige, nandito ka pa rin. Naniniwala akong nasabi na ni Master Rong sa'yo ang sikreto dito. Walang pinagkaiba kung makita mo ito o hindi. Haha, pero magiging kawili-wili para sa'yo na panoorin ang pelikula pagkatapos mong malaman ang sikreto. Siguradong magugulat ka at sasabihin, hoy, bakit ginawang pelikula ng taong ito ang nangungunang sikreto sa mundo? Siguradong baliw siya para sabihin sa buong mundo. Hahaha, tama. Iyan ang sinabi sa akin ni Master Rong noong gusto kong kunan ang pelikulang ito. Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Sean sa muling pagbanggit, ngunit walang ideya kung ano ang nangyari. Reklamo niya sa kanyang puso. Baliw talaga si Nolan pero pumayag pa rin si Rong Bailon sa kanyang nakakabaliw na ideya. Tumango si Nolan. Iniisip ng lahat na kung ano ang nasa pelikula ay gawa-gawa. May kasabihan, ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar, tama ba? Walang pakialam na sinabi ni Jordan, alam mo na hinding-hindi kita matatalo pagdating sa pakikipagtalo. Napangiti si Nolan. Sige, hindi na kita istorbohin. May pupuntahan pa akong film festival. Mamaya na tayo mag-usap. Bye. Sa pamamagitan nito, nagpaalam si Jordan kay Nolan. Nakahinga ng maluwag sina Sean at Jordan. Pagkaalis ni Nolan, dinala ni Sean si Jordan sa isang bakanteng lugar sa harapan at bumulong, Daty Jordan, narinig mo ba ang sinabi ni Nolan kanina? Gumawa siya ng pelikula sa sikretong ito. Bakit hindi tayo bumalik at manood ng scene bago pumunta? Mas ligtas iyon. Lumilipad pa uwi para manood ng scene sa sobrang gabi. Sabi ni Jordan, dahil nandito na tayo, paano ka makakaalis ng ganun-ganun lang? Magdududa ito.
Paalisin mo na ang mga subordinates mo. Si Sean ay isang maingat na tao. Ayon sa kanyang karakter, siguradong babalik at manonood muna siya ng pelikula bago bumalik. Gayunpaman, dahil si Jordan ang nagbigay ng utos, walang pagpipilian si Sean kundi sumunod. Sujay, tinawag ni Sean si Lee Suji at inutusan siya. Sabihin sa lahat na nasa base na maghintay sa labas. Mayroon akong mahalagang pag-usapan kay Deti Jordan. Walang itinanong si Lee Sujay. Agad niyang inilabas ang lahat at isinara ang pinto. Pagkaalis ng lahat, sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Jordan at Sean. Ang kanilang naninigas na katawan ay lumuwag. Dam, ngayon lang ako natakot. Nakahinga ng maluwag si Sean. Itinuro ni Jordan ang malaking bagay sa kanyang harapan at nagtanong, hindi ba ang bagay na ito ay dinala mula sa kanlurang lihim na base ng China? Umiling si Sean. Hindi, anuman ang dinala mula sa lihim na base ng kanlurang China ay hindi gaanong kalaki. Malamang na narito na ito noon pa man. Tumingala si Jordan. Ang gusto natin ay sa itaas, akyat tayo sa itaas. Maging ang kanyang intuwisyon o ang kanyang karanasan, imposibleng mailagay ang pangunahing sikreto sa unang palapag. Dapat ay nasa isa sa mga silid sa itaas. Umakyat si Jordan sa hagdan. Naramdaman pa rin ni Sean na masyadong delikado ang dumiretso sa core secret room. Pinayuhan niya si Jordan. Deti Jordan, teka. Huwag kang mag-alala. Di ba pinanood muna tayo ni Nolan ng movie niya? Pwede na tayong umakyat pagkatapos natin manood. May video streaming program ako. I'll search for Creed now. Tignan natin bago umakyat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jordan at nagpatuloy sa itaas. Nilabas na ni Sean ang phone niya at binuksan ang program. Hinanap niya ang See Creed at nag-click sa play. Oh my God, ito ay isang restricted na pelikula. Kailangan kong magbayad ng dagdag para mapanood ito. Sandali lang, i-top up ko ang aking account para mabili ang pelikula. Hinila ni Sean ang braso ni Jordan. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jordan at nagpatuloy sa paglalakad. Si Sean ay balisang parang langgam sa mainit na kawali. From the looks of it, hindi talaga sinasadya ni Jordan na manood muna ng pelikula. Papasok na sana siya. Hindi naging maingat si Jordan. Alam niya na dapat mayroong napakahalagang impormasyon sa Creed. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala gaya ni Sean. Pamilyar na pamilyar si Jordan kay Direk Nolan. Ang mga gawa ni Direktor Nolan ay karaniwang naugnay sa oras, mga alaala, kamalayan, mga panaginip at iba pang mga ilusyon. Dahil sinabi ni Nolan na ang pangunahing lihim ng pamilya Rong ay naugnay sa kanyang pelikula, natitiyak ni Jordan na ang pangunahing lihim na ito ay hindi isang mapanganib na sandata tulad ng makamandag na gas. Kahit nakalikot sina Jordan at Sean ng walang suot na gamit na pangproteksyon, hindi sila malalagay sa anumang panganib. Habang ginalugad nila ang itaas na palapag, narating nila ang isang puting pinto. Ito ay hindi isang ordinaryong pinto. Tila nangangailangan ng isang pindutan upang buksan ito. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Sean. Subukan mong ilagay ang iyong kanang kamay sa panel. Labis na nag-aatubili si Sean, ngunit wala siyang pagpipilian. Inilagay niya ang kanang kamay sa kanang bahagi. Sa katunayan, ang kanyang handprint ang nagbukas ng pinto. Naglakad silang dalawa pasulong. Beep beep. Muling tumunog ang alarm. Ang pinakabagong episode ay nasa the website. Isang boses ng sistema ang biglang tumunog. Natukoy ang mga hindi otorisadong tauhan. I-activate ang pagkakasunod-sunod ng pagpatay. Sa kisam, nakatutok na ang isang mini-cannon kay Jordan. Saglit na nag-alinlangan si Sean. Agad na ipinatong ni Jordan ang kanyang kamay sa singsing. Ang singsing na ito ay konektado sa mga mananaliksik ng pamilya Steele. Malayuan nilang matukoy ang buhay at kamatayan ni Sean. Nang makita ang mga kilos ni Jordan, agad na sinabi ni Sean, hindi. Huwag mo siyang patayin. Muling tumunog ang boses ng sistema. Gusto mo bang pahintulutan ang tauhan na ito? Sabi ni Sean, bigyan siya ng mga karapatan sa pag-access. System, ang mga tauhan ay pinahintulutan. Parehong nakahinga ng maluwag sina Jordan at Sean. Talagang delikado ang pumasok sa sikretong base ng pamilya Rong. Kung sila ay pabaya, sila ay mamamatay nang hindi nila nalalaman. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni na Jordan at Sean ang tunay na sikreto ng pamilya Rong.
Nang tignan nila ang bagay na nasa harapan nila, napuno ng pagtataka at galak ang kanilang mga mata. Ito ay isa pang puting pinto. Hindi pa rin nila makita kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, sa sobrang marangyang pintong ito na gawa sa hindi kilalang materyal ay may dalawang salita. Paglalakbay sa oras. Excited si Sean. Naaalala ko na ngayon. Ang lihim na base ng kanlurang China ng Rong Bailun ay tinawag ding VT Experimental Base. Ang AILI ay isang pagdadaglat para sa paglalakbay sa oras. Mayroon bang time travel machine sa likod ng pintong ito? O Diyos ko, hindi ito isang dayuhan o isang nakamamatay na sandata. Ito ay paglalakbay sa oras. Tumango naman si Jordan. Naniwala siya ng walang pag-aalinlangan dahil ang paglalakbay sa oras ay naayon sa estilo ng mga pelikulang Nolan. Nakita ni Sean ang isang device sa tabi ng pinto para sa pag-verify ng fingerprint. Bubuksan ba natin ang pinto? Hihigop ba tayo? Si Sean ay palaging maingat tungkol sa hindi alam. Nagtagal si Jordan para pakalmahin ang kanyang excitement. Manood muna tayo ng scene. Binuksan nila ang video streaming program ni Sean at binayaran ang pelikula. Pinanood nilang dalawa ang E-Creed ni Direktor Nolan sa lihim na silid na ito. Ito ay isang napakahirap na pelikula upang maunawaan. Maraming tao ang nataranta matapos itong mapanood. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Jordan at Sean ang plot ng pelikulang ito. Isang bagay lamang ang kanilang binigyang pansin, ito ay ang umiikot na pinto na maaaring magbigay daan sa isa na bumalik sa nakaraan. Sa pelikula, ang revolving door na ito ay naimbento ng mga tao sa hinaharap. Maraming beses na dumaan sa umiikot na pinto na ito ang bida at ang magkalaban para bumalik sa nakaraan at isulong ang pagbuo ng balangkas. Pagkatapos panoorin ang pelikula, natatakot na nagtanong si Sean, itong pinto kaya sa harap natin ang time gate na binanggit sa pelikula. It really exists. Napabuntong hininga si Jordan. Kung ito ay totoo, ang lihim ng pamilya Rong ay talagang maituturing na lumalaban sa langit. Ang isa ay maaaring aktwal na maglakbay pabalik sa nakaraan. Ang magagawa lang ni Jordan ay hulaan ang hinaharap, hindi niya ito mababago. Ngunit kung ang isang tao ay maaaring maglakbay pabalik sa nakaraan, maraming bagay ang maaaring muling isulat. Sinabi ni Jordan kay Sean, buksan mo at tingnan mo. Kinakabahang naglakad si Sean. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, inabot niya at pinatunayan ang kanyang mga fingerprint. Beep beep beep. Matapos ma-verify ang fingerprints niya ay agad na binuksan ang makapal na pinto. Isang malaking revolving door ang nakita. Iba yung revolving door sa movie. Gayunpaman, maliwanag na ito ay isang space-time revolving door. Ang isang tao ay maaaring bumalik sa nakaraan kung siya ay dumaan sa pintuan na ito. Siyempre, maaaring may manggagaling din sa pintong ito. Napalunok tuloy si Sean. Napaatras siya ng ilang hakbang. Dati Jordan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gusto mo bang subukan at tingnan kung maaari kang maglakbay sa nakaraan? Sinamaan ng tingin ni Jordan si Sean. Nagmamadaling sinabi ni Sean, hinding-hindi na ako papasok. Ayokong bumalik sa nakaraan. Ang pinakamaluwalhati kong sandali ay ngayon. Ngumiti si Jordan. Hindi mo ba gustong bumalik sa isang buwan na nakalipas bago ka sumailalim sa mind transplant procedure? Maaari mong ilabas ang idinagdag ko sa stabilizer. Sa paraang ito, hindi ka makokontrol sa akin. Tumigil sandali si Sean na para bang may naiisip siya. Hindi ako naniniwala dito. Nangyari na ang kinabukasan at ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi magbabago ng mga bagay-bagay. Kahit na may magbago, paralel na mundo yon, di ba? Samantala, mananatili pa rin ako sa isang mundo. Umiling si Jordan. Mukhang hindi mo naintindihan ang pelikula ni Nolan. Walang paralel na mundo. Kahit na maglakbay ka pabalik sa nakaraan at magbago ng isang bagay, ito ay magiging parehong mundo. Itinaas ni Sean ang klasikong kabalintunaan, kung naglakbay ka sa nakaraan at pinatay ang iyong lolo, paano ka ipanganganak? Si Jordan at Sean ay hindi mga siyentipiko. Hindi nila kailangang malaman ito. Kailangan lang nilang kumpirmahin kung ang bagay na ito sa harap nila ay isang space-time revolving door. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Rong ay maaaring bumuo ng isang bagay na hindi makalangit. Baka nagsisinungaling sila sa atin, sabi ni Jordan. Maingat na tumingin si Sean sa paligid. Kung ito ay isang bitad, isang grupo ng mga tao ang lumitaw na at pinalibutan tayo.
Sa selyadong silid na ito, tiyak na mamamatay tayo kapag tayong dalawa ang atakihin. Labis ding naguguluhan si Jordan. Anong nangyayari? Pumikit siya at hinulaan ang susunod na mangyayari. Sa paningin ni Jordan, nasa kwarto pa rin sila ni Shaun. Biglang may sumugod na lumabas sa revolving door. Agad na binuksan ni Jordan ang kanyang mga mata at sinabi, may lalabas mula sa pintuan na iyon. Agad na napaaway si Shaun. Sino ito? Ilan? Armado ba sila? Sinabi ni Jordan, nag-isa siya. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya. Nakabalot siya. Bago pa sila makapaghanda, biglang lumabas sa revolving door ang isang lalaking nakasuot ng helmet at makapal na protective suit. Sa sobrang takot ni na Jordan at Shaun ay napaatras sila ng ilang hakbang. Sa kanilang anggulo, ang tanging nakikita lang nila ay kadiliman sa loob ng pinto. Walang anuman. Gayunpaman may lumabas mula rito. Agad naglabas ng baril si Shaun at itinutok sa estranghero. Sino yan? Huwag kang gumalaw. Kamay sa ulo mo. Gayunpaman, ang estranghero na ito ay hindi natakot at hindi ginawa ang itinuro ni Shaun. Sa halip, tinanggal niya ang kanyang helmet at ang oxygen mask sa kanyang bibig. Tumugon ang tao sa isang nakaka-relax na tono. Hoy, anong ginagawa mo, anak kong tanga? Bakit mo ako tinutukan ng baril? Hindi April Fool's Day ngayon. Hindi ito nakakatuwa, anak. Laking gulat ni na Jordan at Shaun nang mapagtanto na ang matandang nasa harapan nila ay talagang ama ni Rong Bailon, si Rong Huangde. Rong Huangde. Napatulala si na Jordan at Shaun. Buhay pa si Rong Huangde. Imposible yan. Nagulat si Jordan. Kahit na peking namatay si Rong Huangde 10 taon na ang nakararaan, dapat ay mahigit 80 taong gulang na siya ngayon. Ayon sa sumpa ng 8 dakilang pamilya, walang sinuman ang mabubuhay ng higit sa 80 taong gulang. Paano siya nakaligtas? Nagsinungaling ba siya tungkol sa kanyang edad at hindi pa siya 80? Ang pinakabagong episode ay nasa The website. Hindi pa ganoon katanda si Rong Bailon. Iyon ay isang posibilidad. Nang makita niyang iamak niya yon, agad na ibinaba ni Shaun ang kanyang baril at mukhang na guilty. Dad haha, binibiro lang kita. Hindi ko inaasahan na matatakot kita. Haha, nagmamadaling paliwanag ni Shaun. Patuloy na minumura ni Jordan si Shaun sa kanyang puso, Shaun, ang tanga. Dapat tumahimik siya. Habang sinasabi niya, mas mapapansin ni Rong Huangde na may mali. Pinalaki ni Rong Huangde si Rong Bailon. Paanong hindi niya malalaman kung ano ang anak niya? Gayunpaman, mukhang hindi pinaghihinalaan ni Rong Huangde si Shaun. Umiti siya at sinabing, haha, anak, ang kulit mo pa rin. Napatingin si Rong Huangde kay Jordan. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Jordan na nakatitig siya sa malalalim na mga mata na naglalaman ng walang katapusang bangin. Itinuro ni Rong Huangde si Jordan. Nagdala ka ng kaibigan. Nagmamadaling sinabi ni Shaun, Ama. Pakilala ko sa'yo. Ito ay Mag-ingat ka. Biglang sigaw ni Jordan. Kakatalikod lang ni Shaun at ipapakilala na sana si Jordan kay Rong Huangde nang mapansin ni Jordan na may ibinato si Rong Huangde na parang chip sa likod ni Shaun. Naramdaman na ni Jordan na si Rong Huangde ay hindi maarok at lubhang mapanganib. Agad siyang naging mapagmatsyag. Hinila si Shaun, sinipa niya ang chip bago pa ito mapunta sa kanya. Bang! Ang chip ay sumabog sa isang malakas na putok. Ang mga dingding ng silid na ito ay malinaw na hindi tinatabla ng bala, kaya walang pinsala. Gayunpaman, mula sa malakas na putok, maririnig na ang maliit na chip na ito ay isang malakas na paputok. Ang isang ordinaryong tao tulad ni Shaun ay tiyak na masasabog. Nagulat si Shaun. Mabuti na lang at narito si Jordan at iniligtas ang kanyang buhay. Kung hindi, siya ay namatay. Damn it, nakita niya ako. Napagtanto ni Shaun na nakita ni Rong Huangde ang kanyang pandaraya. Ang sarili lang niya ang masisisi niya sa sobrang puyat ngayon. Agad na tinutukan ni Shaun ng baril si Rong Huangde sa sandaling lumitaw siya at sinabi ang mga kakaibang salitang iyon. Likas na pinaghihinalaan ni Rong Huangde ang pagkakakilanlan ni Shaun. Hindi naglakas loob si Jordan na maliitin ang matandang ito. Bagamat siya ay 81 taong gulang na, siya ang naging numero 1 tao sa mundo sa loob ng mga dekada. Maging si Rong Bailon ay malamang na sumusunod sa kanyang mga utos sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi ni Jordan kay Shaun, harapin mo ito dali.
Ito ang sikretong base ng pamilya Rong. Ang mga tao rito ay nasa ilalim ng pamilya Rong. Sa sandaling makipag-ugnayan si Rong Huangde sa mga tao sa labas, tiyak na sasalakayin ng kanyang mga nasasakupan sina Jordan at Sean. Kahit gaano pa sila kakaya, hindi sila makakatakas. Si Jordan ay sumugod kay Rong Huangde na parang kidlat, naghahanda na supilin ang matandang ito sa lalong madaling panahon. Nagulat si Rong Huangde nang makita niyang gumalaw si Jordan. Pagbabago ng genetic. Napakalaking bilis. Bagamat matanda na si Rong Huangde, napakaliksi rin ng kanyang mga galaw. Mabilis siyang umatras ng isang hakbang. Pagkatapos ay kumuha siya ng chip at ibinato kay Jordan. Bang! Ang naisip lamang ng Jordan ay ang pag-atake at pagsupil kay Rong Huangde sa lalong madaling panahon. Hindi siya nag-abala tungkol sa pagtatanggol. Bilang isang resulta, siya ay ipinadala sa paglipad sa hangin sa pamamagitan ng chip. Yari. Bumagsak si Jordan sa lupa at tumalsik ng dugo. Nagulat si Rong Huangde. Nakakamangha ang katawan. Bahagya ka lang nasugatan matapos masabugan ng chip bomb ko. Si Sean din ang gumawa ng galaw niya. Inilabas niya ang kanyang trump card na nagbabalak na patayin si Rong Huangde. Yaw! Isang itim na pusa ang biglang tumalon sa hangin at lumipad patungo kay Rong Huangde. Nagbago ang ekspresyon ni Rong Huangde habang lumalalim ang kanyang pagkabigla. Demonic technique? Talagang hindi kita anak. Humalakhak si Sean. So what if you know now? Malapit ka nang mamatay sa kamay ko. Hindi mabilang na tao ang napatay ni Sean sa pagkilos na ito. Malaki ang tiwala niya sa pagpatay sa isang 80 taong gulang na lalaki. Gayunpaman, minamaliit niya ang numero 1 tao sa mundo. Kalmadong inilabas ni Rong Huangde ang isang hugis parihaba na salamin mula sa kanyang bulsa. Ang salamin ay mukhang ordinaryo, ngunit tiyak na naproseso ito gamit ang mga espesyal na materyales. Naglalaman din ito ng pinaka-advanced na teknolohiya. Inilagay ang salamin sa kanyang mata, itinuro ito ni Rong Huangde sa itim na pusa. Sinalubong ng itim na pusa ang sarili nitong mga mata sa salamin. Agad na binaril ng salamin ang isang kulay rosas na sinag ng liwanag sa itim na pusa. Ang itim na pusa ay agad na namatay at nahulog sa lupa. Ano? Impossible yon. Parehong natigilan sina Sean at Jordan. May nakapag-hack ng mahiwagang spell ni Sean. Maging si Jordan ay hindi alam kung paano haharapin ang hakbang na ito. Sa karamihan, sa tuwing may lumilipad na pusa, pipikit lang siya at hindi titingin dito. Ito ay dahil sa sandaling tumingin ang isang tao sa mga mata ng pusa, magkakaroon siya ng kakaibang koneksyon dito. Sa panahong iyon, maaaring patayin ni Sean ang konektadong tao sa pamamagitan ng pagpatay sa pusa. Gayunpaman, tila alam na ni Rong Huangde ang tungkol sa pamamaraang ito matagal na ang nakalipas. Gumawa pa siya ng magic mirror na kayang harapin ang mga ganitong pamamaraan. Inalis ni Rong Huangde ang salamin sa kanyang mata at tumingin kay Sean. Galing ka sa pamilya Handley at ikaw si Sean Handley. Anong ginawa mo sa anak ko? Nagulat si Sean. Paano mo nahulaan ang aking pagkakakilanlan? At saka, paano mo nalaman kung paano haharapin ang mga spell ng pamilya ko? Sinabi ni Rong Huangde, ikaw talaga si Sean Handley. Tiyak na pinatay mo ang aking anak. Dahil nakapasok ka rito ngayon, ipapadala kita sa impyerno upang ipaghiganti ang aking anak. Dahil doon, biglang sumigaw si Rong Huangde, ire. Ang boses ng sistema ay umalinggaw sa silid. Guro, ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Utos ni Rong Huangde. Patayin agad ang 2 taong nasa harapan ko. Nakuha ko. Kailangan na nating lumabas. Napagtanto ni Jordan na masama ang sitwasyon at agad na naghanda upang makatakas kasama si Sean. Gayunpaman, nakasara na ang pinto. Nakuryente ang 2 at hindi makagalaw. Damn it, Gusto ni Jordan na hulaan kung may solusyon. Pero sa matinding electric shock, wala siyang maisip. Lalong nanghina ang katawan ni Sean at hindi niya kinaya ang matinding kuryente. Nang makitang hindi na siya makakatagal, nagmamadaling sinabi ni Sean, Tatay, anak mo ako. Huwag mo akong patayin. At iyon ang bago. Diyosa. Hindi natin siya mapapatay. Narinig ang mga salitang ang bagong Diyos. Nag-alinlangan si Rong Huangde bago nag-utos. Kanselahin ang kill mode. Agad na napawi ang electric shock. Bumagsak sa lupa sina Sean at Jordan.
Nawalan ng lakas ang dalawa dahil sa electric shock. Usok na lumalabas sa ulo ni Shaun. Naturukan na si Jordan ng Mirakuru Serum, ngunit kahit siya ay hindi nakayanan ang matinding electric shock na ito. Naglakad si Rong Huangde patungo sa Jordan at nagtanong, "Ikaw ang bagong Diyos? Totoo ba yon?" Ilang saglit na hindi kumikibo si Jordan bago siya nagkaroon ng lakas para magsalita. "Totoo. Ako ang Diyos. Rong, si Shaun ang pumatay sa anak mo at nagbago ang isip sa kanya. Wala akong kinalaman doon. Noon pa man ay may mabuting pakikitungo sa iyo ang lolo ko, at hindi ako kailanman nanakit ng sinuman sa iyong pamilya." Si Rong Huangde ay nagtanong, "Sino ang iyong lolo?" Sumagot si Jordan, "Charleston Steele." Namulat ang realisasyon kay Rong Huangde. "Kaya ikaw ay mula sa ikatlong henerasyon ng pamilya Steele. Naniniwala ako na ikaw ay isang Diyos. Kung hindi, ang iyong katawan ay hindi magiging malakas, at si Shaun ay hindi magsanib puwersa. Kasama mo. Hindi ko talaga akalain na ang bagong Diyos ay isang inapo ng pamilya Steele. Tiyak na namatay na ang iyong lolo, tama ba? Kung alam niya, napakasaya niya." Si Rong Huangde ay palakaibigan kay Jordan matapos malaman na siya ang Diyos. Kumuha pa siya ng tableta sa bulsa at iniabot kay Jordan. "Kunin mo ito. Mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos mong kainin ito. Kung hindi, ang electric shock ngayon ay magdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa iyong katawan." "Salamat." Tinanggap ni Jordan ang tableta. Nag-unat din ang braso si Shaun na mas nasaktan sa electric shock. "Dad, gusto ko rin." Matapos makuryente ay nakaramdam ng pagkahilo si Shaun. Ang masama pa nito ay hirap na hirap siyang huminga. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya anumang oras. Ang electric shock mula sa pamilya Rong ay malinaw na naiba sa mga ordinaryong electric shock. Pinandilatan ni Rong Huangde si Shaun. "You starred ka, sa dilim ka lang marunong magtago. Mamatay ka sa sakit. Hindi ka karapat-dapat uminom ng antidote." Nagmamadaling humingi ng tulong si Shaun kay Jordan. "Dati Jordan, mayroon kang Mirakuru Serum para protektahan ka. Magiging maayos ka pagkatapos magpahinga sandali. Maaari mo ba akong bigyan ng antidote?" Saglit na nag-alinlangan si Jordan habang hawak ang antidote. Bagamat masama ang pakiramdam niya at nanghihina ang buong katawan niya, kinaya niya pa rin itong tiisin. Ngunit hindi matiyak ni Jordan kung talagang panlunas ang tableta. Ngayong alam na ni Rong Huangde na si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, bibigyan ba niya siya ng gamot para makontrol siya? Kaya naman, inihagis ni Jordan ang tableta kay Shaun. Gusto niyang gamitin si Shaun bilang test subject. Agad naman itong nilunok ni Shaun. Hindi nagtagal, bumuti ang kanyang paghinga at kutis. Ngumiti si Rong Huangde. "Hehe, kaya hindi naglakas loob ang Dati na inumin ang tableta ko. Nag-aalala ka ba na bibigyan kita ng lason?" Bilang kapalit, sinabi ni Jordan, "Hindi ko ito kailangan. Hanggat maaari akong makalabas, sa aking kakayahan sa paghuhula, maaari akong bumuo ng isang antidote sa aking sarili." Tumango si Rong Huangde. "Buti naman may backbone ka. Style ka ng isang Diyos-Diyosan." Hindi ko akalain na may makikilala akong dalawang Diyos-Diyosan sa buhay ko." Tiyak na tinulungan mo si Shaun sa kanyang mind transplant procedure, di ba? Hindi naman itinanggi ni Jordan. "Inagaw ng ni-starred na si Shaun ang asawa ko at pinagbantaan ako. Wala akong choice." Pagkatapos uminom ng antidote, bumuti ang pakiramdam ni Shaun. Agad siyang gumapang kay Rong Huangde at lumuhod para hawakan ang kanyang binti. "Master Rong, pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Kung gusto mo, maaari akong maging anak mo at maging matulungin sa iyo sa ngalan ni Rong Bailon. Kung ayaw mo, kaya kong sumigaw hanggat maaari. Ipinapangako kong hindi na ako muling lalabas sa harap mo." Buntong hininga. Hindi na nagalit si Rong Huangde. Sa halip, bumuntong hininga siya. "Kalooban ng langit. Kalooban ng langit ang lahat. Pinatay ko ang iyong ama at mga tiyo. Ngayon, pinatay mo ang anak ko. Karma talaga." Mabigat na bumuntong hininga si Rong Huangde. Natigilan sina Shaun at Jordan. Hindi makapaniwalang tanong ni Shaun, "Ano? Pinatay mo ang aking ama at tiyuhin 30 taon na ang nakararaan." Noong mga 10 taong gulang si Shaun, may nangyari sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ama at ilang tiyuhin. Ang kanyang ina ay tumakas sa nayon kasama siya at ang kanyang asawa.
Walang ideya si Sean na si Rong Huangde ang pumatay sa kanila. Bakit mo sila pinatay? Tanong ni Jordan. Sumagot si Rong Huangde, hindi ko sinasadyang patayin sila. Gusto ko lang malaman kung paano nakuha ng pamilya Handley ang kanilang mga pamamaraan. Patuloy akong bumalik sa nakaraan upang mahanap ang mga ito. Gumamit ako ng lahat ng uri ng mga pamamaraan, ngunit sa kasamaang palad, wala akong nakuhang anumang resulta. Deity Jordan, sa mundong ito, may dalawang bagay na nakalilito sa akin. Ang isa ay ang kakayahang manghula ng isang Diyos, at ang isa ay ang mga diskarte ng pamilya Handley. Ang dalawang kakayahan na ito ay lampas sa agham. Hindi ito maipaliwanag ng agham. Sinusubaybayan ko ang pinagmulan ng mundo. Naniniwala ako na hanggat naiintindihan natin ang dalawang bagay na ito, maaari nating malaman ang tunay na kahulugan ng buong mundo. Naalala ni Jordan na ang mga aklat sa basement ng tirahan ng pamilya Rong ay may kaugnayan lahat sa propesya at ang hometown ng pamilya Handley sa Cocodrie. Sinabi ni Rong Huangde kay Jordan, Diyos Jordan, taos puso kitang inaanyayahan na sumama sa akin. Bumalik sa nakaraan at alamin ang pinagmulan ng mga pamamaraan ng pamilya Handley, pati na rin ang pinagmulan ng Diyos. Ako ay isang ordinaryong matanda. Kahit na bumalik ako sa nakaraan, ang mga bagay na magagawa ko ay limitado. Ngunit iba ka. Isa kang Diyos. Mahuhulaan mo ang hinaharap. Naniniwala ako na hanggat handa kang gawin ito, tiyak na magtatagumpay ka sa pagtuklas ng mga sikreto. Hindi nakakagulat na biglang naging magalang si Rong Huangde kay Jordan. Gusto niyang tulungan siya ni Jordan. Pero umiling si Jordan. Hindi na ako babalik sa dati. Mayroon akong 2 asawa ngayon. Hindi, 3. Kung papayag sina Loren at Victoria na tanggapin si Lota, magkakaroon ako ng 3 asawa. Mayroon akong 3 magagandang asawa, 1 anak na lalaki at 1 anak na babae. Gusto kong manatili dito sa kanila. Hindi ako magsasapanganib na bumalik sa nakaraan. Bagamat hindi gaanong alam ni Jordan ang paglalakbay sa oras, alam niya na ito ay isang napakapeligrong bagay na dapat gawin. Paano kung naglakbay siya pabalik sa nakaraan at hindi na makabalik? Ano kaya ang mangyayari sa kanyang 3 asawa at 2 anak? Nagalit si Rong Huangde. Paano ka maaaring sumuko sa isang napakahusay na bagay dahil sa ilang mortal na relasyon? Sinasaliksik namin ang supdulang misteryo ng mundo. Hindi mo ba gustong malaman kung paano nangyari ang iyong kapangyarihan? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nagturo sa pamilya Handley ng kanilang mga spells? Ayaw mo bang mabuhay ng lampas 80? Medyo na-curious si Jordan. Rong, parang kasing edad mo ang lolo ko. Bakit hindi ka naapektuhan ng sumpa? Ngumiti si Rong Huangde. Noong ako ay 70 taong gulang, bumalik ako sa nakaraan at bihira akong bumalik. Hindi ako gumugol ng higit sa 71 taon sa kasalukuyang mundo. Nagulat si Jordan. Hindi niya inaasahan na gagamit si Rong Huangde ng ganoong paraan. Patuloy siyang hinikayat ni Rong Huangde. Pag-isipan mo. Kung babalik ka sa nakaraan at tutulungan mo akong malaman ang mga sikretong ito, baka maalis mo ang sumpa ng 8 dakilang pamilya. Kung gayon ikaw at ang iyong mga anak ay maaaring mabuhay ng mahabang buhay. Ngunit umiling pa rin si Jordan at tumanggi. Sapat na sa akin ang mabuhay ng hanggang 80 years old. Ayoko na rin mabuhay ng ganoon katagal. Hindi ako magsisisi kahit 60 years lang ang buhay ko. Ang pinakamahalaga sa isang tao ay ang mamuhay ng exciting and enriching life. Sorry, hindi na ako babalik sa nakaraan. Gusto kong makasama ang mga taong mahal ko sa mundong ito at sa pagkakataong ito. Mukhang bigo si Rong Huangde. Napabuntong hininga siya. Sige, dahil ayaw mo, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, naniniwala ako na papayag ka balang araw. Dahil habang nabubuhay ang mga tao, magsisisi sila. Walang sinuman ang makakatiis sa tukso na bumalik sa nakaraan upang gumawa ng mga pagbabago. Nakabawi na ng lakas si Jordan at dahan-dahang tumayo. Rong, pwede na ba akong umalis? Iniunat ni Rong Huangde ang kanyang kamay. Diyos, gawin mo ang gusto mo. Lahat ng tagumpay ng aming 8 dakilang pamilya ay salamat sa iyo. Hinding-hindi ako maangahas na maging walang galang sa iyo. Tumango si Jordan. Sige, sorry na istorbo kita. Magkikita pa tayo kung papayag ang tadhana. Nang makitang aalis na si Jordan, nagpumigla si Sean sa pagtayo. Rong, ingat ka. Magkikita tayong muli kung papayagan ng tadhana.
Swish! Hinawakan ni Rong Huangde si Shaon na parang agila na nanghuhuli ng sisiw. Magandang anak, hindi ka makakaalis. Nagpalit ng isip si Shaon kay Rong Bailun at pinatay pa siya. Paano pa siya mangangahas na manatili sa tabi ni Rong Huangde? Kahit napatayin ni Rong Huangde si Shaon, pahihirapan niya ito hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang iyan, ang mga demonyong pamamaraan ni Shaon ay ganap na walang silbi laban kay Rong Huangde. Kahit na mas bata si Shaon kay Rong Huangde, ang matanda ay natatakpan ng mga high-tech na armas. Kaya niyang pasabugin si Shaon ng isang chip bomb. Bukod dito, ang lie system na si Ishili at ang mga subordinates sa labas ay malamang na makikinig lamang sa mga utos ni Rong Huangde. Bagamat nagbago si Shaon bilang Rong Bailun, wala siyang pagkakataong manalo laban sa kanyang ama. Dahil dito, humingi ng tulong si Shaon kay Jordan. Deity Jordan, huwag kang umalis. Iligtas mo ako. Nagsama tayo. Kailangan nating sabay na umalis. Jordan, hindi ka maaaring maging walang puso. Ikaw ang nagpumilit na pumunta sa kalagitnaan ng gabi. Kung ako ang bahala, sa ibang pagkakataon pa ako darating at ayos lang. Jordan, i-start ka, huwag mo akong iwan dito. Patuloy na nagsusumamo si Shaon kay Jordan para humingi ng tulong. Kinawayan pa niya ito. Hindi siya pinansin ni Jordan at naglakad na palabas. Nakangiti si Rong Huangde habang nakatingin sa likuran ni Jordan. Jordan, talagang hahanapin mo ulit ako. Pagkatapos umalis sa kuta, sumakay si Jordan ng eroplano pabalik sa Chaoyang Park. Naranasan lang ni Jordan ang epekto ng explosive chip at electric shock. Nanghihina ang buong katawan niya at patuloy siyang nagsusuka ng dugo. Gayunpaman, kung ikukumpara sa pinsala sa kanyang katawan, mas malaki ang mental shock na dinanas niya. Umupo si Jordan sa malambot na upuan ng eroplano at tumingin sa labas ng bintana sa mabituing kalangitan sa gabi. Napabuntong hininga siya. Ang pamilyang Rong talaga ang pinuno ng 8 dakilang pamilya. Naisip ko na pagkatapos ng pakikitungo kay Rong Bailun, makokontrol ko ang pamilya Rong. Hindi ko akalain na ang tunay na Panginoon ay si Rong Huangde. Kung iisipin na ang antas ng teknolohiya ng pamilya Rong ay umabot na sa isang hindi maarok na antas. Maaari talaga silang lumikha ng space-time revolving door na maaaring maglakbay sa nakaraan. Kung ako ay 20 taong gulang pa lamang at walang asawa o mga anak, marahil ay hindi ko mapipigilang subukan ito. Ngunit ngayon, mayroon akong 3 babaeng mahal ko, pati na rin ang isang anak na babae at lalaki. Hindi ko kayang makipagsapalaran. Gusto kong manatili sa mundong ito at mamuhay ng isang masayang buhay. Napagdesisyonan na ni Jordan na pagkatapos niyang bumalik sa Chaoyang Park, ibabalik niya si Lota sa Villa at mamuhay ng masaya kasama sina Loren at Victoria. Rong Huangde, maaari mong ipagpatuloy ang pagiging numero 1 tao sa mundo. Gusto ko lang mamuhay ng simple at masaya. Hindi nagtagal, dumating ang eroplano sa Chaoyang Park. Bago magising si Lota at ang iba pa, si Jordan at ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang gamot na maaaring gamutin ang mga electric shock. Mas bumuti ang pakiramdam ni Jordan pagkatapos uminom ng gamot. Nang mag-almusal na, nagkumpulan muli ang lahat. Tinanong ni Mingla si Jordan, "Yingru Jordan, bakit wala ang asawa ko? Sumama ba siya sayo?" Sumagot si Jordan, "Nagpunta si Emir Rong sa Fort Rong. Maaari mo siyang tawagan." Ngayong nasa kamay na ni Rong Huangde si Shaon, iniisip niya kung hahayaan siyang mabuhay ng matanda. Kung pinatay ni Rong Huangde si Shaon, mawawala ng asawa at ama si Mingla at ang kanyang mga anak. Kung si Jordan yon, binuhay niya si Shaon. At least, hindi magdurusa si Mingla at ang kanyang mga anak sa pagkawala ng asawa at ama. Ngumiti si Mingla. "No need. Lagi niyang ginagawa to." Sinabi ni Jordan, "Lirerong, naubos na namin ang iyong oras at mabuting pakikitungo. Dapat na kaming umalis." Sabi ni Lota, "Jordan, wag tayong aalis ng ganito kaaga. Mag-enjoy tayo sa Beijing for 2 days. Saka medyo masarap ang pagkain sa lugar ni Lirerong. Tamang-tama sa panlasa ko." Ngumiti si Jordan. "Bakit? Ayaw mong bumalik sa Villa kasama ko at maging asawa ko?" Bumuka ang bibig ni Lota sa gulat, saka siya napalundag sa tuwa. "Ah, talaga? Ibabalik mo ako sa Viñes?" Tumango si Jordan. "Gusto kitang dalhin sa Villa para makilala mo sina Loren at Victoria." Isang pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot sa puso ni Lota. "Kailangan kong maghanda ng 2 malalaking regalo.
Kailangan kong tanggapin ako ni na Loren at Victoria. Ngumiti si Jeng Anli at binati ang mag-asawa. Congratulations! Dapat imbitahan mo ako sa kasal mo. Dapat nandoon ako para batiin ka. Sinabi rin ni Mingla, congratulations, Yemo Jordan, Inaskimid. You two are really a match made in heaven. Ito ay isang masayang okasyon para sa 8 dakilang pamilya. Dadalhin din namin ni Bailon ang iyong kasal kasama ang aming mga anak upang ialay sa iyo ang aming mga pagpapala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, bumaba si Rong Bingxiao sa hagdan at pinandilatan si Jordan. Hindi ako pupunta. Ang taong ito ang pumatay kay Tio Ban. Hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Tumahimik ka. Nagmamadaling saway ni Mingla bago bumaling kay Jordan. Dati Jordan, ang aking anak na lalaki ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Ban Luming at labis na nagdamdam sa kanyang pagkamatay. Mangyaring huwag itong ipaglaban sa kanya. Nakatitig si Jordan sa mga mata ni Rong Bingxiao. Bilang isang bata mula sa nangungunang pamilya sa mundo, si Rong Bingxiao ay nagkaroon ng labis na pagmamalaki. Gayunpaman, madalas siyang dinidisiplina ng kanyang ina. Bukod pa rito, bata pa siya at hindi masyadong gumagawa ng gulo tulad ng mga pangalawang henerasyong tagapagmana ng ibang pamilya. Ang mga mata ni Rong Bingxiao ay puno ng puot habang nakatitig kay Jordan. Alam ni Jordan na ang batang ito ay dapat na galit sa kanya. Gayunpaman, hindi siya madisiplina ni Jordan. Masyadong makapangyarihan ang kanyang lolo. Bata pa lang siya. Hindi ko siya ipagtatanggol, nakangiting sabi ni Jordan. Hindi nagtagal si Jordan at ang iba pa. Sumakay na sila sa kanilang eroplano at umalis. Mula doon, sina Jordan at Lota ay sumakay sa parehong eroplano patungo sa kabisera ng Iya. Sina Loren at Victoria ay nananatili sa isang villa sa kabisera. Tinawagan niya sila ng maaga at sinabi sa kanila na babalik siya. Ang eroplano ni Jordan ay lumapag sa villa noong hapon. Sina Loren, Victoria, Dragon, Salvatore at maging si Hailey ay naghihintay sa pintuan para salubungin sila. Hubby! Si Victoria ang unang tumakbo at niyakap si Jordan. Namumula ang mga mata ni Victoria sa pag-iyak. Hubby, I saw the news and the photos sent over from China. Sabi nila nag-away kayo ng husto. I was so afraid na may mangyari sa inyo. Pinunasan ni Jordan ang mga luha ni Victoria at malumanay na sinabing, silly wife, I'm the God. How could anything happen to me? Sabi ni Victoria, hindi naman parang ang mga Diyos-Diyosan ay hindi maaaring mamatay. Maaari silang mamatay kapag natamaan sila ng bola ng kanyon. Bakit hindi mo hinayaang tulungan ka ni Dragon? Sa halip, hinayaan mo siyang manatili sa akin. Mas maganda ang pakiramdam ko kung nasa tabi mo si Dragon para protektahan ka. Sinabi ni Jordan, Victoria, mas nag-alala ako sa iyo. Sa pamamagitan lamang ng pagtiyak na ayos ka lang mapapatay ko ang mga kaaway sa larangan ng digmaan ng mapayapa. Kung hindi, gaano man ako pinoprotektahan, mag-aalala pa rin ako. Nang marinig ito, labis na naantig si Victoria. Nakatipto siya at hinalikan si Jordan. Napakaganda ng suot ni Victoria ngayon. Mayroon pa rin siyang likas na talino ng isang CA. Nakasuot ng simpleng sando, isang ordinaryong babae, pandak at matabang babae ang magmumukhang bulgar dito. Pero sa matangkad na figura ni Victoria, lalo siyang matikas dito. Nakasuot din siya ng isang kulay laman na maikling palda, nakitang-kita ang kanyang makatarungang mga binti. Bagaman mahigit 30 taong gulang na si Victoria, ang kanyang mga binti ay parang sa isang dalagitang babae. Masyado siyang maganda. Napakaraming naranasan ni Jordan. Masayang-masaya ang naramdaman niyang muli niyang mahalikan si Victoria. Kahit matagal nang kilala si Victoria, napakasaya pa rin ni Jordan na halikan siya. Ito ang alindog ng isang babaeng tulad ni Victoria. Sa sandaling ito, si Loren ay humakbang ng selos. Hubby, mukhang pinakagusto mo pa rin si Victoria. Pero karapat-dapat talaga si Victoria sa pagmamahal mo. Hindi ako magsiselos, haha. Lumapit si Jordan kay Loren at niyakap ito. Loren, nag-aalala din ako sa kaligtasan mo. I love you too. Naramdaman ng lahat na mas mahal ni Jordan si Victoria dahil ipinadala niya si Dragon para bantayan siya 24 paghahati 7. Ngunit ito ay dahil hinulaan ni Jordan na ang buhay ni Victoria ay nasa panganib. Siyempre, kung pipiliin ni Jordan ang pinakamamahal niya sa mga babae niya, si Victoria talaga. Mas mahalaga siya sa kanya kaysa kay Loren.
Nang makitang matalik si Jordan sa kanyang dalawang asawa, medyo nailang si Lota. Nakahanda na siyang maging pangatlong asawa at hindi niya inisip ang matalik na relasyon ni Jordan sa iba. Lumakad pasulong si Lota na may dalang dalawang magagandang regalo. Loren, Victoria, dinala ko ang ilan sa mga imbensyon ng aming pamilyang Skimid para sa iyo. Lahat sila ay mahusay na mga produkto ng pangangalaga sa balat at mga pandagdag sa kalusugan. Tingnan kung gusto mo ang mga ito. Parehong nakaramdam ng pressure sina Loren at Victoria nang makita si Lota. Alam nilang ang sweet girl na ito na mukhang Barbie doll ang pinuno ng sikretong pamilyang Skimid. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanila. Masyadong nahiya sina Victoria at Loren na tanggapin ang mga regalo. Sinabi ni Victoria, "Ina Skimid, ikaw ang aming iginagalang na panauhin sa via. Hindi namin matatanggap ang iyong mga regalo." Dagdag ni Loren. "Tama, Ina Skimid. Nabalitaan ko sa asawa ko na tinutulungan mo siya sa 8 magagandang pamilya. Kami dapat ang nagpapasalamat sa iyo at nagbibigay sa iyo ng mga regalo." Akala ng dalawa ay nakababatang kapatid pa rin ni Jordan si Lota. Idiniin ni Lota ang mga regalo sa kanilang mga kamay. "Pakiusap, huwag tumayo sa seremonya. Madalas tayong mag-interact sa hinaharap. Tanggapin mo na lang." With that said, hindi na tumanggi sina Loren at Victoria. "Elna Skimid, please come in," anyaya ni Victoria kay Lota na pumasok. Pumasok sina Jordan at Lota. Sa sandaling ito, napansin ni Jordan na nasa villa din si Hailey. Nagtataka niyang tanong, "Bakit ka nandito?" Walang kamali-mali si Hailey ngayong araw. Sa lahat ng tao sa kasalukuyan, siya ang pinakamahalaga sa hitsura. Pero paano kung siya ang pinakamaganda sa mga dilag na ito? Kahit gaano pa kaganda ang isang babae, hindi niya maaakit ang isang lalaking tulad ni Jordan kung walang magandang ugali. Sumagot si Hailey, "Hindi ba sinabi mo na papatayin tayo ng pamilya Rong? Inipon tayo ni na Dragon at Salvatore sa isang lugar para protektahan tayo. Nabalitaan ko na babalik ka sa VF, kaya sumama ako." Tumango si Jordan. "Oh, ayos lang. Hindi na tayo sasalakayin ng pamilya Rong. Maaari ka nang umalis at pumunta kung saan mo gusto. Walang papatay sa iyo at sa bata. Huwag kang mag-alala." Ibinaba ni Hailey ang kanyang ulo at hinimas ang kanyang mga kamay. Alam din niyang ang villa na ito sa kabisera ay kung saan nakatira sina Jordan, Loren at Victoria. Wala siyang karapatang manirahan dito. Bulong ni Hailey. "Hindi pa ako kumakain." Hindi nakaimik si Jordan. Parang gusto ni Hailey na magtagal dito. Kahit ano. Matagal nang natutunan ni Jordan na huwag pansinin ang babaeng ito. Hindi siya pinansin, dire-diretsong naglakad si Jordan papunta sa sala ng villa. Pagpasok nila ay naamoy nila ang masarap na halimulyak ng pagkain. Agad na napalunok ng laway ang matakaw na munting Lota at natuwa. "Wow, ang bango. Naghanda na ba kayo ng pagkain?" Napangiti si Victoria. "Ako mismo ang naghanda ng ilang ulam. Sana magustuhan ni Ella Skimid ang luto ko." Ngumisi si Lota. "Victoria, ang galing mo. Marunong ka pang magluto. I'm sure magugustuhan ko." Tuwang-tuwa si Jordan nang makitang maayos na nagkakasundo sina Lota at Victoria. Opisyal na niyang i-anunsyo ang balita tungkol kay Lota sa kanila ngayon. Sa loob-loob, medyo hindi mapakali si Jordan. Hindi niya alam kung papayag sila. Muntik nang mamatay si Lota sa labas ng kuta dahil sa kanya. Hindi na kayanan ni Jordan na iwan siya muli. Maya-maya pa ay umupo na silang lahat sa dining table at nagsimulang kumain. Masayang kumain si Lota habang umiinom lang ng tubig si Hailey. Nakapulot lang siya ng ilang kutsara at kakaunti ang kinain. Parang hindi naman siya gaanong nagugutom. Biglang nagtanong si Hailey, "Jordan, bakit mo inuwi si Lota sa pagkakataong ito? At saka, kayong dalawa parang sobrang close." Parehong inakala ni na Victoria at Loren na ordinaryong magkapatid lang sina Jordan at Lota. Pero matalas ang mata ni Hailey. Kitang-kita niya sa isang sulyap na lalo silang magkakilala. Tutal, 3 taon nang mag-asawa sina Hailey at Jordan. Mas matagal silang nakipag-ugnayan sa isa't isa, kaya mas marami siyang na-detect tungkol kay Jordan. Huminto sa pagkain si Jordan at opisyal na ipinakilala si Lota kina Victoria at Loren. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Lota, hinarap ni Jordan sina Victoria at Loren. "Victoria, Loren, may gusto akong sabihin sa'yo. Nangako na ako kay Lota na sasamahan ko siya.
Si Lota ay isang napaka-inosente at mabait na babae at palagi niya akong gusto. Noong una, binata ko lang siya. 8. Gayunpaman, sa panahong ito, halos mamatay siya sa nakalalasong gas dahil sa akin. May nararamdaman ako para sa kanya at gusto ko siyang protektahan, tulad ng gusto kong protektahan ka. Victoria, Loren, matatanggap mo ba siya? Dahil dito, agad din huminto sa pagkain sina Victoria at Loren. Talagang hindi nila inaasahan na mag-uwi ng ikatlong asawa ang kanilang asawa. Tumingin si Loren kay Lota na may selos sa mga mata. Bago lumitaw si Lota, si Loren ang pinakamarangal na babaeng nakilala ni Jordan. Siya ay mula sa kabisera, at ang kanyang ama at lolo ay makapangyarihang mga tao na maaaring maging malaking tulong sa Jordan Savia. Pinahahalagahan ni Loren ang lahat ng maibibigay ng pamilya Howard. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na gampanan ang papel ng asawa ni Jordan. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa mga lihim na pamilya, napagtanto ni Loren na ang pamilya Howard ay walang halaga kumpara sa 8 lihim na pamilya. Sa lahat ng ito sa isip, Loren at ang pamilya Howard ay hindi talaga maaaring makatulong sa Jordan sa lahat. Si Lota ay bata, maganda at mabait. At tulad ni hubby, siya ay isang marangal na angkan mula sa isang lihim na pamilya. Sa hinaharap, tiyak na matutulungan kanya sa maraming paraan. Matutulungan kanya sa mga bagay na hindi ko kayang gawin para sa'yo. Handa akong tanggapin si Lota. Tuwang-tuwa sina Jordan at Lota. Pumayag si Loren. Tinanggap niya si Lota. Lumingon sina Jordan at Lota kay Victoria, naghihintay ng kanyang sagot. Hinawakan ni Lota ang kamay ni Jordan, pawis na pawis ang mga palad. Pumayag naman ang isa sa 2 asawa ni Jordan. Dahil pumayag si Loren, papayag din si Victoria, di ba? Iyon ang naisip ni Lota. Narinig niya mula kay Jordan na sina Loren at Victoria ay napakabuting babae. Si Hailey lang ang exception. Kung si Hailey pa ang asawa ni Jordan, hula ni Lota na tiyak na hindi siya papayag. Napakalungkot ng itsura ni Victoria. Isang segundo na ang nakalipas, tuwang-tuwa pa rin siya. Gayunpaman, agad na nagbago ang ekspresyon ni Victoria nang marinig ang tungkol kina Jordan at Lota. Matagal na natahimik si Victoria bago ito tuluyang nagsalita. Hindi ko matatanggap ito. Pakiramdam ni na Jordan at Lota ay para silang nabigyan ng matinding suntok. Pagpapatuloy ni Victoria, hubby, hindi ko matatanggap na magpakasal ka sa ibang asawa. Simula noong bata pa ako, pangarap ko nang makasama habang buhay ang isang lalaki. Tayo lang ang isa't isa. Yun ang pagmamahal na hinahangad at pinapangarap ko. Matagal nang ipinanganak ni Loren ang anak mo, kaya hindi ako makatutol sa katotohanang pinakasalan mo siya. Pero ito na ang limitasyon sa pagtanggap ko. Hindi ko na matatanggap pa. Ang dami mong babae. Hindi ako mahilig makihalubilo sa'yo sa maraming babae. Hubby, alam kong galing ka sa isang lihim na pamilya. Mas mataas ang status mo kaysa sa amin at ikaw ay isang Diyos. Logically speaking, it will be reasonable kahit may harem ka na 3,000 beauties. But I can just accept the man. Mga babae. Unti-unting binitawan ni Jordan ang kamay ni Lota. Bago dumating, sinabi ni Jordan kay Lota na pakakasalan lang siya nito at makakasama kung pumayag silang dalawa ni na Victoria at Loren. Kung hindi sila pumayag, hindi tutol si Jordan sa gusto nila. Ibinaba ni Lota ang kanyang ulo, nakaramdam ng labis na kalungkutan. Bilang babae, paanong hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Victoria? Kung unang nakilala ni Jordan si Lota at pinakasalan ito, hindi siya papayag na magpakasal ito sa ibang babae. Maaaring payagan niya ang kanyang lalaki na magkaroon ng ibang babae at mistress sa labas. Gayunpaman, hindi siya papayag na pakasalan sila nito. Ito ay direktang hamon sa kanyang katayuan bilang asawa. Bumagsak ang katahimikan. Nakaramdam ng sobrang hiya si Lota. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Gayunpaman, siya ay isang napakamapagbigay na babae. Hindi niya ginamit ang kanyang marangal na katayuan para maliitin si Victoria. Malumanay na sinabi ni Lota, I'm sorry, Victoria, Loren. Nagalit ako sa'yo. Ay. Aalis na ako. Tumayo si Lota at aalis na sana. Hindi kumikibo si Jordan. Ayon sa kanilang kasunduan, kung tututol man si Victoria o Loren, hindi pa nanatilihin ni Jordan si Lota sa kanyang tabi. Napaka-helpless din niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumayo si Hailey. Tumayo siya at naglakad papunta kay Lota.
Hinawakan niya ang braso niya at pinigilan siya. Sabi ni Hailey, Lota, huwag kang umalis. Ang ganda mo at ang cute mo. Galing ka rin sa isang lihim na pamilya. Nitong nakaraang taon, maraming beses mo nang tinulungan si Jordan. Ang iba sa amin ay hindi maikukumpara sa'yo. Sumasang-ayon ako na kasama mo si Jordan. Saglit na natahimik si Jordan, bago pagalit na sinabing, Hailey, nababaliw ka na ba? Anong silbi ng pumayag ka? Hiningi ko ba ang opinyon mo? Nakaramdam ng matinding hinanakit si Hailey at gusto niyang makipagtalo kay Jordan tulad ng dati. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang katayuan ni Jordan, nalulunok lamang ni Hailey ang kanyang mga salita. Nakita ni Victoria na sinadyang humakbang si Hailey para subpuin siya. Ang dalawang babaeng ito, na naging magkaaway mula pa sa Orlando, ay parang mga paputok. Saway din ni Victoria kay Hailey. Hailey, anong karapatan mong tanggapin si Lota? Hindi ka naman asawa ni Jordan. Proud na sagot ni Hailey, paano ako hindi? Nag-beach wedding pa nga kami sa Maldives eh. We exchanged kisses at the wedding. Si Loren naman ay nagdaos na rin ng kasal ni Jordan. Ikaw lang naman dito ang hindi pa nakakapagpakasal sa kanya, di ba? Yun I wonder kung sino ang hindi qualified. Halos kaagad, tumayo si Jordan para kay Victoria. Hailey, hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Napilitan akong dumalo sa kasalang iyon sa beach. Walang kwenta. Ikaw at ako ay ganap na natapos sa sandaling niloko mo si Kaiden. Hindi napigilan ni Victoria na sawayin si Hailey. Hailey, ikaw na talaga ang pinakawalang hiyang at narcissistic na babae na nakita ko sa mundong ito. Ano ba yang nasa utak mo? Ganun ka ba kayabang? Naniniwala ka na kaya mong baliwalain ang kahit ano dahil lang sa maganda ka? 2 beses mong pinagtaksilan si Jordan. Naku, hindi, pati kapatid ni Loren, 3 beses na. 3 beses mo siyang niloko sa kasal nyo. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki habang ikinasal kay Jordan. Paano mo nagagawa ang mga walang hiyang bagay na yon? This is my home. Please get lost immediately. I don't want to see a bise who hurt no husband. Dahil napagalitan at pinahiya ni Victoria, namula ang mukha ni Hailey sa galit. Galit na sabi ni Hailey, Victoria, anong karapatan mong pagalitan ako? Hindi ka mas magaling sa akin. Galit na tumayo si Victoria. Hindi ako nangangahas na ipagmalaki kung gaano ako katangi bilang isang asawa at kung gaano ako makakatulong kay Jordan. Pero at least, hindi ako katulad mo na niloko ang asawa mo. Sa hindi inaasahan, hindi nakaramdam ng pagkastigo si Hailey. Sa halip tumawa siya ng malakas. Ngumiti ng matamis si Hailey. Haha, naniniwala ka na hindi mo kailanman pinagtaksilan si Jordan? Lalong nagalit si Victoria. Siyempre hindi. Hindi ako kasing kasuklam-suklam mo. Sabi ni Hailey, Victoria, huwag kang magpaka-inosente. Nakipagtipan ka sa isang 18 anyos na lalaki. Galit na galit si Victoria. You're spouting nonsense. How dare you slander me? Galit din si Jordan. Galit niyang hinampas ang mesa. Hailey, kapag nagpatuloy ka sa pagbubuga ng kalokohan dito, sasampalin kita hanggang sa pumangit ang mukha mo. Galit na galit si Jordan. Masyadong nakakadiri si Hailey. Sa nakalipas na ilang linggo, naramdaman ni Jordan na bumuti ang pagkatao ni Hailey. Pero bumalik siya sa dati niyang sarili ngayon. Kung tutuusin, mas malala pa siya sa dati, sinisiraan niya si Victoria. Alam niyang hinding-hindi ito paninindigan ni Jordan. Hindi naman natakot si Hailey. Jordan, I'm not spouting nonsense. I'm not slandering your good wife. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Loren. Sa mga salitang iyon, napatingin sina Jordan at Victoria kay Loren. Sa kanilang pagtataka, ibinaba ni Loren ang kanyang ulo at iniwasan ang pakikipag-eye contact, hindi nang ahas na sumagot.